Kasi ho, ang gustong-gusto niyang mga yan is makontrol ho yung inyong isipan. No, yun ho ang gustong-gusto niya. Kasi ho, pagka nakontrol nila ang isipan po ninyo, pagka ho kayo na-stress at nagkaroon kayo na anxiety, ano ang gagawin ninyo? So, mapupwersa ho kayo ngayon na gumawa ng mga bagay na labag po sa inyong kalooban. May nagtanong sa akin, "Hello po, Boss Ray. Tanong ko lang po, ano po gagawin ko kasi nagkautang ako kay sa ngayon po, ngayon ang due date ko po, may delay ang bayad ko. Nagkatrangkaso ako ngayon po. Sinabihan po ako ng agent nila na ipopost daw po ako sa FB at tawagan daw po yung pinagworkan ko po para tanggalin sa trabaho. Nakikiusap ako sa kanila na di ko po tinatakbuhan ang utang ko po. Ako'y natatakot at ninervyos po, stress. Ano po ang dapat kong gawin?" Alright, napakaganda po ng inyong katanungan at maraming salamat po sa pagpapadala. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Ang tanong nyo po is, kumbaga, mayroon kayong nahiram at due date nyo ngayon, so madidelay kayo kasi nga ako nagkaroon kayo ng trangkaso. Ang sabi po ng agent, ipopost daw po kayo sa FB at tatawagan po yung pinag-workan nyo para tanggalin kayo. Pero nakikiusap naman kayo. So unahin ho natin yung pagpo-post po, no, sa social media. Well, wala na ho tayong magagawa ron dahil yun lang naman ho alam nilang gawin, no, yung manakot, mamahiya, no, tsaka mangharas, no. So isa ho yan sa kanilang strategy kuno, no, sa paniningil kuno nila, no, yung pagpo-post sa social media, no. Kasi ho ganito yan, no, wala naman ho sanang problema kung kakilala nyo yung yung nag-post sa inyo, yung ahente. Mahirap po kasi hindi nyo kilala. Ngayon, ang makagandaan kasi dito, nasabi nyo kung ano yung kumpanya. Okay, so sila ho ang idemanda ninyo ng cyber libel. Okay? Ang cyber libel ho kasi is a criminal case. So may kulong ho yan, no? Kasi ho, ibig sabihin ho kasi ng cyber libel, kumbaga ho, pinahiya kayo or nag-post sila sa social media, no, nang may halong malisya. Okay? Siniraan ho kayo, no, sa social media. So yan ho cyber libel. Okay? Pinakamaganda ho niyan is humanap po kayo ng abogado na maaari hong tumulong sa inyo. Ngayon, kung wala ho kayong extra, no, na pambayad sa pribadong abogado, pumunta ho kayo sa PAW, no. Doon po tutulungan po nila kayo, no, regarding ho diyan sa pagsasampa ho ng kaso, no. Kaya lang importante ho kasi is ma-identify po ninyo kung sino po yung nag-ano sa inyo ng nag-post sa social media, no. Yun po ang importante. Kaya lang ho kasi nga kagaya sinabi ko kanina, kung yung mismong ahente, hindi nyo ma-identify kasi yun No, mahirap i-identify yun. So, ang sasampahan nyo, definitely is yung kumpanya. No? So, itanong nyo po dun sa makukuha nyo pong abogado kung po pwede po iyon. No? Kasi hindi ho ako abogado. No? Ako po yung maniningil. No? So, sila ho ang nakakaalam po niyan. No? Para ho mas maliwanag, sa kanila nyo po itanong kung ano po yung nararapat nyong gawin, no? Para ho masampahan nyo sila ng kaso. Okay. Ngayon, no, meron pa kayong isang katanungan dito na tinatakot kayo, natatawagan yung pinagtatrabahuhan nyo para patanggal kayo sa trabaho. Okay. O, isa pa ho yan, no? Isa pa ho yung nila, yung pamamaraan nila, no, para mapuwersa kayo magbayad. Kasi actually, yan kaya ho nila ginagawa yan para mapuwersa ho kayo magbayad. Yung pananakot, no? Hindi ho tama kasi paniningil yun, no? Mamaya sabihin natin bakit hindi ho tama, no? Kasi ito lang ho yan, no? Sige, tatawag ho sila, no? Kaya lang ho, ang question doon is paniniwalaan ho ba sila ng employer po ninyo? No? Kasi ho,
may code of conduct ho kayo. Sana ho binasa po ninyo, no? Kasi ho, sa code of conduct, dun ho nakalista kung ano ho yung mga terminatable na mga bagay. For example, pwede kayong matanggal sa trabaho pag nagnakaw kayo, no? Dapat po kasi yun nakalista dun sa inyong code of conduct, no? Yun lang ho yung po pwedeng maging dahilan, no, para kayo matanggal. For example, pa isa is pag hindi kayo nag-perform na maayos, ayun po pwede kayong matanggal kung nakasad po dun sa inyong code of conduct, no? Kasi hindi naman ho po pwede na tinawagan ho yung employer po ninyo, let's say nakakausap yung HR, patatanggal daw kayo ng OLA, ganun-ganun lang patatanggal kayo, walang dahilan. Di ho ba? Hindi pa lang ho kayo nakakabayad dun sa inyong nahiram, no? Pero checkin nyo ho yung inyong code of conduct kasi baka mamaya ho, no, kagaya ho sa ibang mga companies, especially ho sa mga bangko na may nakalagay ko o may nakasaad sa kanilang code of conduct na kailangan laging updated yung kanilang nahiram na utang or bawal ho silang mangutang. May mga ganun ho kasi. So, i-check nyo hong maigi. Kung wala naman ho, di wala ho kayong dapat ikatakot. Pero, isa lang ho sasabihin ko sa inyo, no? Kasi, hindi naman ho po pwede na tumawag yung online lending apps na abusado doon sa inyong employer, tapos tatanggalin na kayo kara-karaka. Hindi ho, may due process yan. Kasi ho, pagka hindi ho kayo, tawag dito, hindi ho kayo dinaan sa due process, pwede nyo ho silang i-complain, no, sa Department of Labor and Employment, no? Kasi ho, hindi ho po pwedeng tanggalin kayo ng basta-basta na walang dahilan, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, basahin niyo ho yung inyong code of conduct, no? Importante ho na alam ninyo ano po yung mga bagay or mga paglabag na na po pwedeng yung kumbaga pwede kayong matanggal, yung mga bagay na gagawin nyo na pwede kayong matanggal, yun ho ang importante, no? Pero isa ho kasi yun, guys, sabi sa inyo, isa ho yun sa technique nila or pamamaraan nila para kayo mapwersa magbayad, no? Kasi nga ho, hindi ho marunong maningil yung mga damuhong yan, no? Ang gusto lang ho niyan is yung takutin kayo, no? Iharas kayo, ipahiya kayo, no? Kagaya nga yung sinabi nyo, ipapahiya kayo sa social media, o di demanda nyo po, no? Lang naman ho yan it's a matter of, kumbaga, takasan nyo yung loob nyo. Wag nyo hong kumbaga, stressin ang sarili ninyo or takutin yung sarili ninyo sa ginagawa pananakot nitong mga bugok na to. Kasi ang gustong-gusto niyang mga yan is makontrol ho yung inyong isipan. No, yun ho ang gustong-gusto niya. Kasi pagka nakontrol nila ang isipan po ninyo, pagka ho kayo na stress at nagkaroon kayo na anxiety, ano ang gagawin ninyo? So, mapupwersa ho kayo ngayon na gumawa ng mga bagay na labag po sa inyong kalooban. Ano ho yun? Siyempre, manghihiram na naman kayo sa ibang OLA. O di mapapasok na kayo sa tapal system. Mas malaki yung problema yun. Di ba? Tandaan nyo po, para mabayaran nyo isang OLA, kailangan nyo 3 OLA. Instead ho na isa lang ang problema nyong OLA, magiging 3 pa. O gugustuhin nyo ba yun? Itong isa na to, napakahirap ng buligligin ng buliglig sa inyo Tawag dito, message dito, di ba? Pati yung mga ninakaw nila na contact details, kukulitin nila, papahiya nila. Wala namang kinalaman sa utang niya yung mga yun Di ba? Ganun ang ginagawa niyang mga yan. Puro kalokohan. Di ba? As ang gawin niyo is, unang-una, pakalmahin niyo yung sarili po ninyo. Diba? Kasi pag nagpatakot kayo dyan sa mga yan, masisira o diskarte ninyo. Hindi ho kayo makakapag-isip ng maayos. No? Tapos pangalawa, pag-ipunan niyo po. No? Total yan, nakaranas na kayo ng harassment sa kanila, pananakot, no? Bayaran niyo na lang kung ano yung amount due. No, yan po yung yung principal tsaka yung interest. Pero wag niyo siyang babayaran ng partial. Bayaran niyo siya ng one time. Mag-ipon ho kayo, tapos bayaran niyo siya one time. Ngayon, pag binayaran niyo kasi amount nyo, sa libro nila hindi pa sarado 'yon. No, definitely kukulitin ka pa rin 'yan. So, yun yung time na magpalit ho kayo ng SIM card. Okay? Pero bago ho nyo isaksak yung SIM card na yan sa telepono nyo po, no, make sure po na
Natanggalan nyo na sila ng access at naburan nyo na sila sa inyong telepono. Pero pinakamaganda ho kasi niyan is reformat nyo po yung inyong telepono or bumili kayo ng bago. Kasi ang nahack ho nila hindi ho yung SIM card ninyo eh. No, ang nahack ho kasi nila is yung inyong telepono. So kung yung telepono nyo hindi nyo nalinis at lalagyan nyo ulit ng SIM card, bali wala ho, matatawagan lang at matatawagan kayo. Okay? Tapos make sure po na inyong yung inyong social media is po secured. No, kung hindi naman ho ganun kayo kadalas sa social media, i-log out niyo na lang ho or magpalit na lang ho kayo. No, para ho hindi na kayo nila nakukulit lalo kung nabayaran niyo na. No, kasi ho totoo 'yan, nabayaran niyo nga yung principal tsaka yung interest, yung amount due. Pero sa libro ho kasi nila hindi pa sarado 'yan eh. So kukulitin kayo ng kukulitin ng mga bugok na 'yan. No, pati ho yung inyong mga nasa contact details. So ang gawin nyo pang isa ho, message nyo na ho silang lahat or tawagan. Manghingi na ho kayo ng paumanhin na hindi nyo naman kanyo alam na ganun ang gagawin yung mga yan. No, nagipit kanyo kayo, nanghiram kayo sa mga online lending apps. No, hindi nyo naman alam na ganun sila magtrabaho. No, yung pati yung mga hindi dapat kasama, dinadamay. No? Hindi naman ho magagalit sa inyo yung kasi mga kaibigan nyo naman ho yun eh. Diba? Kasi hindi nyo mailalagay sa contact details nyo, no? Contact list nyo, kung hindi nyo sila kakilala. Not unless otherwise po, no? Kasi itong mga bugok na online lending apps, pati yung mga tumatawag sa inyo, no? Yung mga nasa registered calls, pati yung mga nasa missed calls, natatawagan ng mga bugok na yan. O, di ba? Yun, talaga walang kinalaman sa inyo yun. Kasi baka mamaya tumawag lang yun from, kumbaga, sa nyo, sa mga deliveries ninyo. Oh. Diba? Walang kinalaman niya, matatawagan. Ganon sila. Ganon kabugok yung mga yan. Kaya ako, ito lang ang lagi kong sinasuggest. No? Kung hindi naman ho talaga ninyo kailangan, no? Huwag ho kayong manghihiram. No? Lalo dyan sa mga online lending apps na yan. Kasi, mabilis nyo nga ho makukuha ang pera. Oh. Mabilis din ho sasakit ang ulo ninyo pag hindi ho kayo nakahulog. Di ho ba? Wag kung talagang hindi nyo naman ho kailangan, huwag na kayong manghiram. No, kasi kayo lang ho din ang mahihirapan, kayo lang din ho ang mapeperwisyo. Di ho ba? Gusto nyo ho ba yun? Binuburiglig kayo ng tawag. Di lang ho yung pati mahal nyo sa buhay. Pati yung mga nasa contact list po ninyo. Di ba? Nawawala ho privacy ninyo eh. Di ho ba? Yan ho ang gusto niyang mga bugok na yan. Yung perwisyohin kayo. Di ba? Kaya kung hindi ho talaga kailangan, huwag na ho kayong manghiram. No, tapos kung kailangan nyo talaga, doon ho kayo sa mga legitimate na lending, financing at bangko. Yung sumusunod doon sa proseso ng pagpapautang. No? Hindi ho yung ganyan mabilisan na pagpapautang. Ako, masakit ho sa ulo yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo at pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.